meeting. And then now, ano po, recorded na siya. This time, we'll talk about the researching and writing in the humanities and arts. And we will use Christine Holtz, the review-related literature in Christine Holtz, how she constructed or instructed through his research or through his textbook and reference for writing a review-related literature. And I hope now these questions or the guidelines that I'll be providing to you will also be useful and guide for your um, writing of RRL. No, kasi hindi ibig sabihin, pag nag-RRL na tayo, ay copy-paste na lang. No, that's the traditional approach. Or let's say sabihin natin, you'll use historical, no? Gawin natin yung mga from the very beginning, from the origin to the present time. Hindi ganun. So we use thematic thematic approach. Pag sinabing thematic approach in your RRL, it must be generated by your mind the themes of the ano po no the citation that you've read. So kung ano yung mga naisip ninyo, naintindihan ninyo, mag-generate kayo ng themes doon. Then you rephrase it or paraphrase it from the original statement. Okay? So our guide, this journey is the seminal work of the art of literary research and consider the grand old man of literary methodology. So by the end of this this lesson, we will be able to distinguish between criticism, the review related literature and the review related studies. So ano ba yung pinagkaiba ng ng dalawang yon? Okay? So why it matters, how to write effectively or write one effectively, especially within the humanities and arts. Okay? So according here, in the textbook or the reference that we use, Christine Hall emphasizes the review-related literature is not simply a list of summaries. Ano siya? Instead, it is a carefully crafted synthesis. Pag ano ba sinabi natin synthesis? What's your application? What's your takeaways from that particular statement? That shows how your research connects to past scholarship. Hindi to pera ha. Pag sinabi scholarship ay in academe ay knowledge, intelligence, situates your argument, and demonstrate your command of the intellectual conversation surrounding your topic. So, di ba nakaraan, in our previous topic, we talk about the differences between a scholar and a researcher. When you conduct a research, you are already a researcher. But being a scholar, it's a nature already. Diba? Nature na natin yan. Kung hindi ka marunong mag-isip, marunong ka pa rin mag-isip. Pero sa ibang bagay, pwede sa kalokohan, pwede sa kabulustugan, or sa kung ano man yung mga trip mo, no? Na gusto mo mang bad trip. So, scholar pa rin yun, di ba? But research ay yung bagay na kung ano yung gusto mong ma-produce, no, sa pamamagitan na sa through your knowledge kung paano mo ma-implement yung isip mo o yung pagiging scholar mo sa pag-iisip ng bagay na makapag-produce ng aralin. Okay? So now, demonstrate your command of intellectual conversation surrounding your topic. Kaya dapat lagi natin tandaan, if we conduct or read a statement, kailangan magtanong-tanong ka din. Di ba? Anong ginamit niyang language? Anong tone ng kanyang language?
Di ba, pag nanonood tayo, nagbabasa tayo ng mga headlines, di ba, isang isang sasakyan, isang sasakyan sa NLEX, tumaob, di ba? Tumaob ang isang sasakyan sa NLEX. So mapaisip ka, no, ng maraming beses, paano? Paano siya tumaob? Di ba? Meron pang kalokohan yan, di ba? Paano daw tumaob ang sasakyan, nakataob na daw siya. So, nakita niyo yun, yung ganong klaseng bagay kung paano, ganong klaseng pag-iisip kung paano mag-isip ng mga ng mga bagay na kayang mag-produce pa ng maraming ibig sabihin, maraming aralin at marami pang idea or insights. Okay? So the purpose of review-related literature, no, we will instead, she defines it as a synthesis, a novel narrative of ideas that show how your topic fits within ongoing scholarly conversation. Naisipin natin in RRL as a map. It tells readers where the conversations began, how it developed, and yung tandaan natin, no? What scholars agree or disagree on, and where your research call, enter, and contribute. So now let's talk about the purpose of RRL. Ano ba yung purpose ng RRL according to HALT? So an effective RRL accomplishes several goals. It fulfills three major purposes. Establishes the scholarly context, shows what is known and what is unknown. Ano yung pinagkaiba? Ano yung known, alam, at hindi pa alam, and position your study within this landscape. So, number one, establish scholarly context. You place your topic within the larger conversations of scholars, critics, theories, and researchers. Kaya napaka-importante yung theory ninyo. Bakit? Ang theory ninyo, that would be a use for your pattern on how you will do a method of your process of your study. Okay? You show what already said and by whom. Sino ba yung, kaya meron din kayong RRL, no? It will also use to support your analysis and your ideas. Okay? So, pag sinabi naman natin number 2, no, identify what is known and what is not. And here, we highlight the patterns. So, ano yung mga patterns na yun? Yung mga debates, yung arguments, yung gaps, yung contradiction, or overlooked perspectives. And this helps justify our research is needed. No? It stresses here by a halt yung what scholars have already agreed upon, no, where there are gaps, conflicts, and tensions, what has been overlooked, ano yung nakalimutan. This helps justify why your study necessary, which is crucial in humanities research. So yan yung laging tandaan natin. Kung nagkakandak tayo ng RRL, nagsusulat tayo ng RRL, why your study is necessary, but importante yan. No, bakit necessary yan? Okay? And lastly, position your study within the landscape. The review helps us articulate. Sinabing articulate where your argument aligns with existing literature, where it diverges, and how your work contributes to challenges existing ideas. So, ganyan yung natin. Kaya sinasabi natin, di ba, ano ba yan, papatayin tayo ng research na yan. Ayoko nang mabuhay. Di ba? Kaya ka nga nagre-research eh. Di ba? Hindi para patayin yung sarili mo, para mag-isip. Ang nakaka-pressure dyan, yung time pressure, yung demand ng critic, yung demand ng teacher, yung demand ng sa paligid mo. Siyempre, hindi pwedeng mawala dyan yung yung nagpapaspoil sa'yo. Di ba?
yung nagpa-pamper sa'yo. Hindi pwedeng wala akong kape-kape, di ba? O mag-socialize. Hindi pwedeng research lang. So, yun yung pressure na lumalapit sa kung talagang, kasi ito, it's another skill eh. Being a researcher is another skill for us. To maybe we could be a famous researcher, no, one of these days or after you graduated. And also, ito, yung research na to, mabigat man siya, pero pag once na natapos nyo naman ito siya, meron na kayong skill na pwede nyo ma-apply sa magiging trabaho. Okay? And, ano pa ba? It also emphasized by Christine Holt that the RRL is where your scholarly voice begins to emerge. So, doon papasok talaga na yung pagiging nature mong isang scholar ay talagang na obserbahan mo sa sarili mo. Okay? Next is characteristic or the characteristic of RRL in humanities. Or we call it the nature. No? Help explain that literature reviews in the humanities differ from those in the sciences. Number one, argument-driven rather than data-driven. Okay, so kaya mas importante dito sa pagiging researcher, sa humanities research, ay yung argumento mo. Kaya more on qualitative siya because you do close reading method. And then you will interpret something, di ba, sa isip mo. And then you'll produce it and generate it or generate it. Diba? Kasi you are providing argumentation. No, you are deal with the interpretations, with the theory, with the critical debate, with the artistic movement, and the philosophical movement, not a laboratory result. Yan yung talent natin sa pinagkaiba natin sa mga sciences. Bakit po? Sa sciences, kailangan po mag-digest or mag-dissect para malaman natin na ito yung laman loob, ito yung ugat, ito yung ganito, ganyan. Tayo, no, as language or literature major, as humanities major, or humanities major, ang daming elements, ang daming parts na pwedeng lumabas doon sa mga produkto na dinadissect natin. So meaning, we use our mind. We use our mind to produce argument. Okay? Yan, kaya instead of empirical findings, humanities research reviews interpretations, theoretical frameworks, themes, and critical approaches. Number two, emphasizes interpretation, theory, and discourse. You cite a critical essays. Kaya as much as possible, pag nag-qualitative tayo, talagang dapat marami kayong RRL. Sir, meron po bang panahon na pwede tayong mag-remove ng RRL? Yes. Kasi pag once na nabuo na yung papel ninyo at may nakita kayong hindi naman nagamit doon sa RRL ninyo, pwede nyo tanggalin. Diba? I-remove niyo yun. Diba? So, yun po. May mga ganong pagkakataon. Kasi kung ano yung useful lang, ano yung naging use mo doon, ano yung naging useful citations ang ititira ninyo na nagamit ninyo din doon sa chapter 4 natin. Okay? Books, theoretical writings, essays interpreting texts or artworks, and historical philosophical discussion. So, yan po, no? That will benefits from grouping sources. And next is organized by ideas, not by chronology. It highlights here, she highlights that the structure should follow the logic of ideas, not merely to timeline.
Yung may group scholar by the themes. So may mga iba't ibang klase scholars yan. May mga themes. Ano yung mga themes na yan? Yan, post-colonialism, readings, feminism, feminist readings, may konsepto, merong tema. Meron ding approaches, mga structuralist versus reader response, o meron ding issues, yung mga ambiguity, myth marking, or myth making, and representation. So this helps create a coherent intellectual narrative. Hindi yung kung ano-ano lang pinapasok natin. Ay, ito bagay ito kasi sa SOP 1, pang thematic siya. Pagdating sa SOP 2, no approach naman siya. Pagdating sa SOP 3, issues naman siya. No. Dapat nga, pag nag-RRL kayo, pag nag-statement of the problem kayo or thesis problem kayo, 3 lang yung maximum. Kasi pag 5 yan, hindi ka naman architect, no? Hindi ka naman engineer to build bridges, no, para sandamakmak na statement of the problem. So enough na yung 3 thesis statement o thesis problem. Sa RRL naman, sir, ano naman po yung meron sa RRL? Kung ano po yung mga themes na lumalabas doon sa RRL as a thesis 1 ninyo, yun yung theme number 1 ninyo sa RRL. Again, dapat mag-a-align si TC statement of the problem ninyo doon sa RRL. Kung ano yung mga lumabas na themes doon sa thesis 1 ninyo or ano yan, research problem 1 or statement of the problem 1, dapat yun yung theme number 1 ninyo doon sa RRL. Pagdating naman sa SOP 2, ano yung mga themes nila, i-align mo din sa RRL. Yung mga themes na yun. And SOP 3, ito yung mga themes, then you put theme doon, theme number 3, doon sa para ganun, so thematic na siya, di ba? So hindi yung makakaisip ka lang ng ganito, lagay mo na agad. Hindi dapat. Hindi na ganun. Para mas logically, logically logically discuss siya doon sa thesis na. Okay? So, next steps in writing the RRL. Number 1, but before that, gathering wide-ranging sources from kahit saan yan, kahit anong mga gusto nyo kunin, journals, sa internet, marami yan. Books and monographs, archives, critical introduction, art criticism, or performance review for arts research. So Holt stresses using both contemporary and foundational sources. So gawin natin step by step. Ayan. You conduct survey the field. Ito pala yun, survey the existing scholarship or scholar. Survey the field. Dapat alam natin yung libro, yung journal articles, dapat relevant siya. Nakakatuwa kasi minsan nakausap ko si Sir Ariel Ponce. Sir Ariel Ponce is a doctor of philosophy in linguistics. Kasi sa panahon natin ngayon, lalo sa manual natin, o kahit sa manual, merong mga limited year na dapat gagamitin for RL. Iba, 15 years. So, sabihin ngayon, 2025, dapat latest lang, pwede, 15 years ago. So, ibig sabihin, 2025, 2020, 2015, 2010. Dapat 2010 yung pinaka-latest. Pero wala palang ganun. Diba? Wala palang ganun according sa kanya. According dun sa mga na-attendan niya rin, na mga previous works, kahit sabihin natin 19 o 1845 pa yan, relevant pa din siya. Pero pag sinabi nating relevant, hindi ibig sabihin ay nabasa mo lang, ang title mo ay narratology, at meron kang RRL nakita ng narratology, basahin mo pa rin yung konteksto ng research na yun. Okay? Number 2 is evaluate the sources. Yan yung mga tanongin dapat ninyo. You ask yourself,
What is the author's argument? Anong gustong paglaban ng researcher na yan? What the methodology or theory do they use? Anong ginamit ng theory? Anong method? Baka mamaya gumamit ka pa ng quantitative. Kinuha, narratology yung topic mo and quantitative pala yung research. Useful ba siya? What assumptions guide their interpretation? Anong mga ina-assume mo dyan sa interpretation ng mga nakuha mo? And how is this relevant to your topic? Okay? So this evaluative stance helps you avoid superficial summaries. So itong mga tanong na to, gamitin nyo lang to siya for your evaluation. No, don't merely read. No, hindi lang basahin nyo. Interrogate the text. Meaning you ask the text using these questions na binigay ko sa inyo. Number 3, synthesis. It tells writers to interrogate sources through comparison. May comparing nangyari. Where the scholars agree. Saan ba sila nagkasundo? Where do they disagree? Saan di sila hindi nagkasundo? What are the strengths and limitations of an argument? So tanda natin, no? Synthesis is the heart of humanities. Paano ba mag-synthesize? Yan, try nyo mag-Google. Paano ba mag-synthesize? Okay? Next. Yan, identify gaps, tensions, or new question. She emphasized that the contribution often emerges from what is missing or unresolved in the current research. No, you emphasize that your research will often emerge from what is missing. Ano yung nawawala? Ano yung underexplored? Yung hindi napuntahan? Ano yung hindi naintindihan? Ano yung kinokontest? No, pointing out these gaps helps justify your study's significance. And number 5, I connect to your study. Identify questions or tensions or new questions. No, the RRL must naturally transition your research problem, thesis, or interpretative lens. Its final paragraph should answer given what has been studied, why does my research matter? Ano nagmamatter sa kanya? Pero papaisip, magda-doubt ka rin minsan sa research. Kaya binavalidate ko naman kung talaga nakaramdam na kayo ng pagod, suko, pahinga ka lang. Kaya dapat walang cramming pag nag-research ka. Gawa kayo ng timeline, katulad nito, last year pa kayo, siguro bago pa pala matapos yung last academic year pa pala kayo natapos proposal defense. Ngayon pa lang kayo magre-revise. So may cramming na nangyayari. So, kaya diyan nasisira minsan yung mga study ninyo. Sana ginawa ninyo, nag-timeline kayo. At hindi teacher yung maghahabol sa inyo. Okay? Kayo mismo lalapit sa teacher. Kung wala pa talaga kayong advisor, wala pa kayong teacher para mag-guide sa inyo, you look for a teacher na makakatulong sa inyo. Diba? So sir, mahirap naman po yan eh. Hindi mo pa nga sinusubukan eh. Hirapan ka kaagad. Diba? So, ganun talaga. No? Kailangan mo ng assistant from from the people, no, who can help you, who able uh, to assist you. Ayan. So, kailangan may initiative din kayo. Okay? So, kayo mismo nang lalapit. Kung hindi kayo, kasi dalawa yun, no? Ko rin yun, diniscuss ko din yun sa previous, sa aking thesis class din na, ano yung, natin, procedure natin for a successful research. No, you need to ask question time to time, ask guidance from your advisor, from your teacher, from your critic, time to time. Dati cellphone lang eh. O ngayon may Facebook na. Hindi naman sa lahat ng oras ay Facebook na. Pero yung iba, ako dati, yung sa kasi dito ako sa RTU nag-aaral, ina-ambush ko. Sorry to the term, no? Pero yung ambush na
na talagang harangin ko siya sa pinto, aantayin ko talaga siya sa pinto, no, para mag-guide niya ako. So, ganun ang pinaka-effective way para maging makatapos ka sa research mo. Eh sir, binibigyan mo naman kami ng trabaho, eh nag-research ka eh. Di ba? Ang daming dahilan, pero maraming paraan. Yan yung tandaan natin. Okay? So, kung di effective ang pag-message, pumunta kayo. Ako, puntahan niyo ako dito lang ako sa W119 kung may tanong kayo. Pero mag-chat din kayo. Sir, hindi ako makakapunta. Pwede po ba kapag-chat? Chat kayo. Kung gabi, o kung nabukas, pupunta kayo, sabihin niyo. Di ba? O may meeting ako sa labas mamaya, o edi kahit pa paano, mabigyan ko pa kayo ng kahit 5 minutes na ma-review ko yung bago ako maka-proceed sa meeting. Okay? So, yung teacher ninyo, nag-aantay lang din yan. Diba? Yung mga kaibigan ninyo, yung nag-aantay lang din yan. Diba? O yung iba, ginagawa naman nila ay fini-friend nila yung professor nila. Para pagdating ng thesis nila ay pwedeng madaling malapitan. Or sabihin natin, binobola-bola. Ay, si sir, hello sir, hello po, hi ma'am. Nang bola pa kayo. At least, hindi nakilala kayo ng teacher na yon. O iba, syempre, hindi effective yung mga bola-bola na yan, di ba? Pero, yung strategy ba? Pero I'm not encouraging you to give simple gift, no? Kasi we are not observing that kind of acts dahil no gift policy tayo. No? Kasi delikado, po yan, no? Kaya tayo na sa public school dahil talaga dahil nangangailangan tayo, hindi natin pwedeng pagkakitaan. Pero yung iba, alam mo sa ibang school, yung pamilya nila ay puro dito, eggplant, yung mga talong. O binigyan ng sandamakmak, ilang kilo ng talong. Naalala ko dati yung yung baby thesis namin. May mga plant kami dun sa garden dito, sa Montalban. Meron kaming lumabas ng mga eggplant. O sabi, pitasin nyo na yan. Fresh pa. Sige po, pambigay ko sa baby, pang-baby, advisor na. Asan niya sa namin sa baby thesis namin. Family sa baby thesis. At least nakalibre ako. O yan, ma'am. Magwanto sawa kang dyan, tortang talon. Diba? So, ayan, maraming paraan. Ang nangyayari kasi, inuunahan tayo ng anxiety. Alam mo yun, wala namang problema. Hindi naman natin pinamaliit yung merong problema. Pero you try it, di ba? Kung subukan ninyo. Alam mo yung puhunan talaga pagdating sa ganitong bagay, lalo na pag nagkatrabaho kayo, kapal ng mukha. Di ba? Kapal ng mukha lang kailangan natin. Ano naman kung pagalitan ka? Ano naman kung kung dito, pahiya ka? Ako, wala akong pakialam kung mapahiya ako. At least sikat ka, di ba? Markado ka na. So, yung mga ganun bang bagay. Pero syempre, may mga fears tayo, di ba? Na kailangan natin ma-conquer. At hindi natin mako-conquer yan hangga't di natin maharap yan. Okay? You turn your fear into faith. Yan, tandaan niyo yan. Turn your fear into faith. Kasi nakakatakot naman talaga. Nakakatakot talaga makapag-thesis defense. O nakapag-proposal defense na kayo. So, ibig sabihin, you can make it or do it for the second time. For your pre-oral defense and for your final defense. Ano pa yung kinakatakot mo? Di ba? So, ganun lang yun. Ako nga, di ko nga alam, makatapos ako ng master's eh. Hindi ako makatapos ng master's. Kasi, di naman ako marunong mag-research. Yung totoo nung college ako, taga-luto lang naman ako ng pansit canton. Taga-bili lang naman, taga-paserox lang naman ako sa mga hard copies ng mga
classmates ko. Pero tignan nyo ngayon, di ba? Sabi ko, nung nakapagtapos ako ng masters, kaya ko nang mag-doktor. So, ganun bang bagay? At least, dito pa lang, nagagawa nyo na ng paraan paano harapin yung kinakatakutan. So, nandito na kayo eh. So, kapalan nyo na yung inyong, kapalan nyo yung inyong mga mukha. Okay? Sorry, yun lang kaya kong salita eh, no? Kapalan ng inyong mga pala dito, no? Kasi ito lang naman puhunan natin. Lakas ng loob. Now, style and tone of the literature review. Matatapos na tayo. Kristen Holt emphasizes the following characteristics. The stylistic reminders. Ito yung mga stylistics. Kaya, di ba, alam po, may klase ba kayong stylistics? Sino may stylistics class list? Stylistics. Meron ba kayong course nun? Wala kayong course nun? Alam ko meron yun ah. Anyways, dapat, number one, analytical na descriptive. So, nag-describe ka ng mga kung ano-ano dyan sa thesis mo, that's not research. It must be analytically discussed. Your review should show your critical thought, not just summarize. Okay, do not simply summarize what others said. You interpret it or evaluate it. Number two, coherent narrative. RRL should read like a well-structured essay with the clear transitions, logical flow, connected ideas. Pag sinabing clear transitions and logical flow and connected ideas, you use transitional devices. Sir, ano po yung transitional devices na yun? Yung mga however, furthermore, moreover, o you try to search in your Google yung transitional devices. Ano ba yung ginagamit ng transitional devices pag nag-a-add ka ng information? Anong kailangan mong transitional devices kung mag-emphasize ka ng discussion? Yun po yung transitional devices. Make it coherent and logically discussed. And number three, demonstrate mastery of scholarly discourse by presenting multiple perspectives, situating yourself and among them, your RRL shows familiarity with the theory. Dapat alam mo yung theory mo. Kaya nga sa study, merong scope and limitation. So ang bagay dun sa theory ninyo ay wala sa konsepto ng dapat ninyong i-discuss, hanggang dun na lang kayo. Parang ano lang yan, gusto mo kumain sa fast food. Ay, sabihin natin, gusto mo kumain ng burger. Yan yung lens mo. So kahit saang burger titikman mo, kay Jollibee, kay McDo, kay KFC, kay Chowking, kay kung ano-ano, basta burger. Diba? So anong konsepto ng burger din? Okay, dito kay Jollibee, medyo siya, crispylicious, diba? Burger na crispylicious. So, anong pwede natin dyan? Juicylicious. Dito naman, yun, may ganung bagay ba? You understand the context and engagement with the discipline. Okay? So, what are the importance of RR? Yan. Ito yun. Dito na tayo sa dulo. No? Importance of RRL humanities-based research. Number one, it builds a credibility. It shows you have read deeply and understand the complexities involved in your topic. Tandaan natin yan. It builds credibility. Shapes your methodology and theoretical frame. Ibig sabihin, binigyan mo ng kulay yung framework na yan. Kaya mahalaga yung conceptual framework na yan. Because if your study ay na-identify o sabihin natin na gamit sa or sabihin natin na discover
yung conceptual framework ninyo magagamit as your theoretical framework from the other study or to the other study. So, yan yung pwede natin. Yan yung may possibility na mangyari sa study natin. Prevents redundant research. Avoid repeating what has been established and move the conversation forward. Huwag pa ulit-ulit. Matagpagod na mag-isip, pahinga, mag-aral ulit. Anchors your interpretation. Your argument becomes stronger when grounded in existing scholarly dialogue. So, strong, maybe we could, uh, ask yourself, ask yourself, you reflect yourself to this reflective question. What is the one idea you want to contribute to scholarly conversation? Minsan, pag napaisip tayo, gusto ko tong study na ito. No? Alam mo yung gusto yung study na feelings lang yun. Diba? Pag na-criticize na yan, ng critic ninyo or panelist ninyo, or ng advisor ninyo, or ng teacher ninyo, hindi nyo na siya magiging favorite. Kaya di ba minsan may mga illustration sa Facebook, mga memes. Ang ganda ng study mo. Pero pagdating sa paanan, wala na. Bulok-bulok na. Kasi nga, yung idea natin, idealistic. Gusto natin prestige. Gusto natin mag-ambisyon na dapat unique sa akin. No, there's no such thing as unique study. Kaya nga may RRL eh. Dahil bakit? RRL na yun ang magpapatunay na nag-i-exist itong itong nasa isip mong aralin. Okay? And why do you believe it deserves to exist in the world? Bakit mo kailangan paniwalaan na kailangan siyang pag-aralan o mag-exist sa kinagagalaw? Okay? So, thank you so much for listening. And I hope that you learned something from me. You learned something from the research. And I hope that this, I'll be giving you this, this PowerPoint naman so that you can have your, your guide for your revision ng RR. So I'll stop the recording na.